Alam mo kung bakit hindi umaangat ang buhay mo? Hindi dahil kulang ka sa talento. Hindi dahil malas ka. Kundi dahil hindi mo pa nilulunok ang mga katotohanang ayaw mong marinig. Kaya ngayon, handa ka na bang tamaan? Ito ang 13 pinakamalupit na katotohanang dapat mong tanggapin. Kahit masakit, kahit ayaw mo. Dahil minsan, ang tanging sagot sa tanong mong bakit ganito ang buhay ay kasi ikaw mismo ang dahilan. Number 1. Walang tutulong sa'yo. Ito ang isa sa pinakamahirap tanggapin sa buhay, na kahit gaano ka kadesperado, gaano kabigat ang dinadala mo, o gaano ka willing magbago, hindi ibig sabihin nito na may taong obligadong tumulong sa'yo. Marami sa atin ang lumaki sa ideya na kapag mabait ka, kapag nagsikap ka, kapag humingi ka ng tulong sa magandang paraan, makukuha mo ito. Pero ang katotohanan, hindi lahat ng pakiusap ay pakikinggan. Hindi lahat ng luha ay papansinin. At hindi lahat ng problema mo ay responsibilidad ng ibang tao. Masakit, di ba? Kasi umaasa ka. Umaasang may darating. Umaasang may makakakita sa pinagdadaanan mo. May magmamalasakit. Pero sa mundong ito, abala ang lahat sa sariling laban. Kahit ang mga pinakamalapit sa'yo, minsan hindi ka kayang saluhin. Hindi dahil masama sila, kundi dahil baka sila rin pagod. Baka sila rin bitin. Baka sila rin basag. At dito mo maiintindihan, ang pagtulong ay hindi obligasyon. Isa itong desisyon. Isang bagay na kusang ibinibigay, hindi pwedeng hingin at ipilit. Kaya kung patuloy kang umaasa na may darating na sasalo sa'yo, lagi kang mabibigo. Dahil ang totoo, walang may utang na loob na iligtas ka mula sa sarili mong pagkakalugmok. Kapag natutunan mong tanggapin yan, unti-unti mong babawiin ang kapangyarihan mo. Hindi mo na ilalagay sa kamay ng iba ang pag-angat mo. Hindi mo na iaasa sa awa ng iba ang kinabukasan mo. Sa halip, ikaw mismo ang kikilos. Ikaw mismo ang magiging tulong na hinihintay mo noon. At mula roon, doon nagsisimula ang tunay na lakas. Number 2. Hindi lahat ng pagsusumikap ay magbubunga. At yan ang katotohanang masakit, pero totoo. Sa murang edad pa lang, tinuruan na tayong magtiyaga, mag-aral ng mabuti, gumising ng maaga, magpakabait, magsikap. Dahil sabi nila, kapag masipag ka, aasenso ka. Kapag hindi ka sumuko, makukuha mo rin ang pangarap mo. Pero hindi nila sinabi kung gaano karaming taon ang lilipas bago ka maramdaman. Hindi nila sinabi kung gaano karaming gabi kang matutulog na puno ng tanong kung may patutunguhan pa ba ang lahat ng ginagawa mo. May mga araw na bibigay mo ang lahat pero wala ka pa rin makukuhang resulta. May mga panahon na tila binuhos mo na ang buong pagkatao mo sa isang bagay. Oras, effort, utak, puso. Pero sa huli, para bang wala kang napala. At hindi dahil kulang ka, hindi rin dahil tamad ka. Minsan, ganun lang talaga ang buhay. May mga panahong ang tagumpay ay hindi sumusunod sa linya ng tiyaga. Ito ang realidad na hindi masyadong tinuturo. Ang mundo ay hindi mekanismo ng gantimpala. Hindi ito vending machine na kapag ininput mo ang sipag, lalabas agad ang premyo. Minsan, kahit anong disiplina mo, kahit ilang beses ka nang nadapa at bumangon, parang walang dumarating na hustisya. At diyan nagsisimulang tumigas ang puso ng tao. Hindi dahil nawalan siya ng pangarap, kundi dahil paulit-ulit siyang sinabihan na may kapalit ang lahat ng sakripisyo. Pero wala siyang naramdaman. Ang totoo, walang garantiya. Ang sipag ay hindi laging equal sa resulta. Ang kabutihan ay hindi laging sinusuklian. Ang dedikasyon ay hindi laging nababayaran. Pero hindi ito dahilan para tumigil. Ito lang ang paalala na ang mundo ay hindi patas. At kung umaasa ka sa gantimpala para lang magpatuloy, madaling masira ang loob mo. Kaya't kailangan mong palitan ang pananaw. Magpakasipag ka, hindi dahil may premyo, kundi dahil yun ang paninindigan mo. Magsikap ka, hindi dahil may inaasahan ka, kundi dahil alam mong ang pagkatao mo ay hindi sumusuko. Sa dulo ng lahat, hindi sukatan ang resulta kung talo o panalo ka. Ang tanong lang, paano mo hinarap ang laban
kahit walang kasiguruhan. Doon sinusukat ang tunay na halaga ng tao. Number 3. Minsan, ikaw ang problema. Ang isa sa pinakamahirap lunukin na katotohanan sa buhay ay yung pagtanggap na hindi palaging ibang tao ang may kasalanan. Hindi palaging malas, hindi palaging unfair ang mundo. Minsan, ikaw mismo ang ugat ng pagkabigo mo. Hindi dahil masama kang tao, kundi dahil may mga bagay kang ginagawa o hindi ginagawa na tahimik pero tiyak na sumisira sa direksyon ng buhay mo. Minsan, hindi mo napapansin pero ikaw pala ang may mali sa pagharap sa mga problema. Paulit-ulit ang pattern pero hindi mo inaako ang responsibilidad. Dinadaan mo sa galit, sa tahimik na pagtakas o sa pagpapanggap na okay lang. Pero sa totoo lang, ayaw mo lang humarap sa sarili mong kakulangan. Minsan, ikaw ang dahilan kung bakit hindi ka umaabante. Dahil kahit alam mong may dapat baguhin, mas pinipili mong manatili sa komportableng gulo. Pinipilit mong kontrolin ang mga bagay sa labas mo, pero hindi mo mabago ang sarili mong ugali, pananaw at disiplina. Tapos kapag hindi gumana, mas madali para sa'yo ang sisihin ng iba kaysa aminin sa sarili mo na may parte ka rin sa lahat ng ito. Minsan, ikaw ang dahilan kung bakit hindi ka marunong lumigaya. Hindi dahil kulang ang meron ka, kundi dahil ayaw mong tanggapin na may bahagi ng pagkatao mo na kailangang ayusin. Pinanghahawakan mo ang dating bersyon ng sarili mo, kahit alam mong hindi na ito ang kailangan para makausad. Takot kang magbago, pero gusto mong mag-iba ang buhay mo. Gusto mong umani ng resulta na hindi mo pinaghihirapan at gusto mong respetuhin ka ng mundong hindi mo piniling irespeto ang sarili mo. Minsan, ikaw ang problema, hindi para saktan ka, kundi para ipaalala na hawak mo pa rin ang kapangyarihang baguhin ang lahat. Sa oras na matutunan mong humarap sa salamin at sabihin, ako nga ang dahilan, doon nagsisimulang mabuksan ang pintuan ng totoong pagbabago. Kasi sa oras na aminin mong may kulang sa loob mo, doon ka rin magkakaroon ng lakas para punuin ito ng buo. At oo, masakit, nakakahiya minsan, nakakababa ng loob, pero yan ang kailangan mo, hindi para saktan ang sarili mo, kundi para buuin ka muli sa mas matibay na paraan. Hindi mo kailangang maging perpekto, pero kailangan mong maging totoo sa sarili. Dahil kung hindi mo kayang aminin na minsan ikaw may pagkukulang, habang buhay kang lalaban sa problemang ikaw rin ang lumikha. Number 4, hindi mo kontrolado ang karamihan sa mga bagay. At yan ang isa sa mga pinakamasakit na katotohanang mahirap tanggapin. Lalo na kung sanay kang i-manage ang lahat, planuhin ang bawat hakbang, ayusin ang lahat ng tao at sitwasyon sa paligid mo. Pero sa totoo lang, kahit anong galing mo, kahit anong paghahanda mo, kahit ilang beses mong balikan ang plano mo, may mga bagay talagang hindi mo kaya diktahan. At yan ang realidad na gustong-gusto nating iwasan. Dahil sino ba naman ang gustong mawala ng kontrol? Lahat tayo gusto ng kasiguruhan. Gusto nating alam kung ano ang susunod. Gusto nating sigurado ang bukas. Sigurado ang mga tao sa paligid natin. Sigurado ang takbo ng lahat. Pero ang buhay, hindi siya nagpapadala sa kagustuhan mo. Hindi siya sumusunod sa schedule mo. Hindi siya natitinag sa mga dasal na gusto lang ng madali. Sa halip, dinadala ka niya sa mga lugar at pangyayaring minsan hindi mo pinangarap o inaasahan. At kapag pinilit mong kontrolin ang mga bagay na wala naman talaga sa kamay mo, ang dulo niyan, frustration, anxiety, at pagkapagod na walang saysay. Kaya minsan, ang tunay na lakas ay hindi yung kakayahang hawakan ang lahat, kundi yung kakayahang bitawan ang dapat bitawan. Yung kakayahang huminga ng malalim at sabihin, hindi ko ito hawak, pero hindi ako mababali. Dahil kapag natutunan mong tanggapin na may mga bagay talagang hindi mo kayang baguhin, mas natututo kang tumutok sa sarili mong hakbang, sa sarili mong desisyon, sa sarili mong responsibilidad. At dun ka unti-unting magiging malaya. Hindi ito pagpapatalo. Ito'y pagkilala na hindi ikaw ang sentro ng mundo at hindi rin tungkulin ng mundo na sundin ang lahat ng plano mo. Ang kailangan mo lang gawin ay tumayo sa gitna ng kaguluhan, manatiling buo kahit hindi mo alam ang lahat ng sagot, at maniwalang may saysay pa rin ang bawat araw kahit hindi mo siya kontrolado. Number 5, hindi lahat ng gusto mo ay para sa'yo.
Mahirap tanggapin yan kasi sanay tayong maniwala na kapag may ginusto tayo, kapag may isang bagay na tumibok sa puso natin o may pangarap tayong paulit-ulit na ini-imagine tuwing gabi, dapat atin yun. Parang may utang sa atin ang mundo. Parang sa dami ng hirap na dinanas natin, karapatan na natin yung bagay na yon. Pero ang masakit at totoo, hindi dahil gusto mo ay para sa'yo na. Hindi lahat ng minimithi ng puso ay siya ring magpapabuti sa'yo. Minsan, ang akala mong tama, siya pala ang magiging dahilan ng pagkasira mo. Minsan, ang inaakala mong pangarap ay disguised distraction lang pala. At kahit anong pilit, kahit anong kapit, may mga bagay talagang hindi ibinibigay sa'yo. Hindi dahil pinaparusahan ka, kundi dahil pinoprotektahan ka. Mapapaisip ka, bakit ganon? Ginusto mo ng buo, buong buo mong nilaban, pero parang laging may pader. Parang pinipigilan ng tadhana. At doon mo unti-unting maiintindihan, hindi lahat ng tinatanggihan sa'yo ay dahil hindi ka sapat. Minsan, kaya hindi binibigay sa'yo ay dahil may mas bagay sa'yo, pero hindi mo pa yun nakikita ngayon. Masakit kasi invested ka na, umasa ka na, binuo mo na sa isip mo ang ideya ng buhay na kasama ito. Pero kahit anong ganda ng plano mo, kung hindi talaga ito akma sa kwento mo, hindi ito matutuloy. At hindi mo kailangang intindihin agad kung bakit. Kailangan mo lang matutong magtiwala na ang bawat hindi ay daan para makarating ka sa tamang oo. Kaya ang hamon sa atin, hindi lang basta bitawan ang mga bagay na gusto natin. Ang mas mabigat ay ang buong pusong pagtanggap na hindi lahat ng gusto natin ay dapat sa atin. At kapag natutunan mong yakapin yan, kahit mabigat, doon magsisimula ang totoong paglaya. Doon mo mararamdaman na hindi ka nawalan, kundi inalis lang sa'yo ang hindi para sa'yo, para mapaghandaan ang bagay na para talaga sa'yo. Number 6, hindi sapat ang pagiging mabait. Mula pagkabata, tinuruan tayong maging mabait, maging magalang, tumulong sa kapwa, huwag mang-abala, huwag mang-insulto, huwag magalit. Akala natin, kung palagi tayong magiging maayos sa lahat, maaayos din ang mundo sa atin. Pero habang tumatanda tayo, unti-unting bumabangga ang paniniwalang kabutihan ang susi sa malamig na pader ng realidad. At doon mo marirealize, hindi sapat ang pagiging mabait. Minsan, sa sobrang bait mo, inaabuso ka, hindi ka pinapansin, hindi ka binibigyang halaga, hindi dahil masama ang mundo, kundi dahil sa mata ng iba, ang kabaitan na walang paninindigan ay kahinaan. At kapag mahina ka sa paningin ng mundo, hindi ka nila igagalang. Madalas, hindi ka rin nila pakikinggan. Ang pagiging mabait na walang lakas ng loob ay parang pinto na bukas sa lahat, kahit sa mga hindi marunong rumispeto. Oo, mabuti ang intensyon, pero kapag wala kang sariling hangganan, sinasagasaan ka. At kapag palagi kang nagpapasensya, palagi kang sumusunod, palagi kang tahimik, hindi mo namamalayan, unti-unti mong binubura ang sarili mong halaga. Kailangan mong maunawaan na ang kabaitan ay hindi palaging kabutihan kapag ito ay nauuwi sa pagsasakripisyo ng sarili mong dignidad. Hindi masama ang tumulong, pero kapag palagi kang nagbibigay kahit wala ka na, kapag palagi kang nauuna sa pila ng pag-unawa pero huli sa pila ng paggalang, mapapagod ka, mauubos ka, at darating ang oras na magtatanong ka, para saan pa ang lahat ng kabaitan ko? Ang totoo, sa buhay, hindi ka lang dapat mabait. Dapat matapang ka rin. Dapat marunong kang humindi. Dapat kaya mong ipaglaban ang sarili mo. Dapat marunong kang pumili kung kailan ka makikinig at kung kailan mo ipipikit ang tenga mo. Dahil hindi lahat ng sigaw ay kailangan mong tugunan. Hindi lahat ng tao ay dapat mong pagsilbihan. At hindi lahat ng pagkakataon ay dapat mong ibigay ang oo mo. Ang kabutihan na walang tapang ay madaling yurakan. Pero ang kabutihang may paninindigan, may prinsipyo at may respeto sa sarili, yan ang uri ng kabaitang hindi naaabuso. Ang tunay na mabait, marunong ding magsara ng pinto, marunong ding umiwas, marunong ding ipaglaban ang sarili kahit masaktan ng iba. Dahil alam niya, hindi lahat ng kabaitan ay nakakatulong at hindi lahat ng tahimik ay tama. Kaya kung ikaw ay isang mabait na tao, magpatuloy ka.
Pero tandaan mo, ang kabaitan ay dapat may kasamang gulugod. Dahil sa mundong totoo, hindi lang kabutihan ang kailangan, kundi tapang na ipaglaban ito. Number 7. Ang buhay ay hindi patas. At kung hindi mo ito matanggap, ikaw ang unang matatalo sa laro ng realidad. Hindi lahat ng pagsisikap ay ginagantimpalaan. Hindi lahat ng mabubuti ay nagwawagi. Hindi lahat ng masama ay napaparusahan. Sa mundong ito, hindi sapat ang magsikap. Hindi sapat ang maging mabait. At hindi sapat ang umasa sa karma para itama ang mga mali. Bakit? Kasi ang buhay ay hindi courtroom. Wala itong obligasyong ibigay ang tama sa bawat sitwasyon. Wala itong bias para sa mabubuti. At hindi rin ito concern sa nararamdaman mo. Hindi ito nag-a-adjust sa effort mo, sa luha mo, o sa kabutihan ng puso mo. Minsan, kahit anong gawin mong tama, ikaw pa rin ang malulugi. Ikaw pa rin ang masasaktan. Ikaw pa rin ang mapag-iiwanan. At kung hindi ka handa sa ganitong katotohanan, paulit-ulit kang mabibigo. Paulit-ulit kang magtatanong, bakit ganito? Bakit ako? Pero ang masakit na sagot, kasi ganito talaga ang mundo. May mga taong ipinanganak na mas lamang. May mga taong kahit hindi nagsisikap, umaangat. At may mga taong kahit sirang-sira ang prinsipyo, laging nauuna sa pila. At hindi mo ito mababago. Dahil ang layunin ng buhay ay hindi para maging patas. Ang layunin nito ay para subukin ka. Para makita kung sino ang lalaban kahit hindi patas ang laban. Para malaman kung sino ang magpapatuloy kahit dinadaya ng tadhana. Kaya kung ang hinihintay mong hustisya ay galing sa mundo, matagal kang maghihintay. Pero kung gagamitin mo ang katotohanan ito bilang gatong para lumaban, para magsikap ng mas matalino, at para buuin ang sarili mo mula sa kawalan, doon ka magsisimulang manalo. Hindi dahil naging patas ang buhay, kundi dahil natutunan mong maglaro sa sistemang hindi talaga para sa'yo. Hindi ang patas na laban ang batayan ng tagumpay, kundi kung paano ka tumayo sa gitna ng laro kahit dehado ka sa simula. Number 8. Hindi mo maiiwasan ang sakit, pero kaya mo itong lampasan. Hindi mo siya pwedeng iwasan. Hindi mo siya pwedeng i-delay o takbuhan habang buhay. Darating at darating siya sa anyo ng pag-iisa, pagtanggi, pagkatalo, pagkalugi, pagkawala, at pagkalito. At sa bawat pagkakataon na mararamdaman mo ito, laging may tanong sa isip mo, bakit ako? Ano bang kasalanan ko? Kailan matatapos to? Ang sakit ay hindi palaging sigaw. Minsan, katahimikan siya na mabigat sa dibdib. Minsan, hindi siya umiiyak, pero hindi ka rin makangiti. Minsan, hindi siya sugat na kita ng iba, pero pakiramdam mo, duguan ka na sa loob. Pero ang hindi mo alam, o baka alam mo pero ayaw mong paniwalaan, ay kaya mo siyang lampasan. Hindi dahil may magic, hindi dahil may darating na taong aayusin lahat, kundi dahil kahit paulit-ulit kang bumagsak, paulit-ulit ka ring tumatayo. May mga araw na parang wala kang lakas, pero natapos mo pa rin. May mga gabi na wala kang makausap, pero nabuhay ka pa rin kinabukasan. Ang totoo, hindi kailangan mawala ang sakit para makamove on ka. Hindi mo kailangang maging okay agad. Hindi mo kailangang ipilit na masaya ka. Ang kailangan lang, kumapit ka. Kahit punit-punit na ang pag-asa mo. Kahit hindi mo alam kung saan ka papunta. Kahit wala kang kasiguraduhan sa bukas. Kumapit ka dahil sa kabila ng lahat, ang totoo, hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo kailangang maging malakas palagi. Hindi mo kailangang ipakita na kontrolado mo lahat. Ang kailangan lang ay yung maliit na boses sa loob mo na nagsasabing, kaya ko pa, kahit konti, kahit daan-daan. Dahil ang sakit, hindi yan panghabang buhay. Dumaraan lang yan. Pero ang tibay na nabuo sa'yo dahil sa sakit, yun ang mananatili. At sa bandang huli, hindi na ang sakit ang magde-define sa'yo, kundi yung katotohanang nalampasan mo ito. Number 9. Darating ang panahon, ikaw ang masama sa kwento ng ibang tao. Masakit to, lalo na kung buong puso mong alam na wala kang masamang intensyon, na ginawa mo ang lahat ng kaya mo, na pilit mong pinili ang tama kahit mahirap. Pero sa dulo, ikaw pa rin ang lalabas na masama sa paningin nila. Bakit?
Dahil lahat tayo may kanya-kanyang bersyon ng katotohanan. Lahat tayo may sariling naratibo, sariling pananaw, sariling emosyon na bumabaluktot sa alaala. Sa paningin mo, nagtiis ka. Sa paningin nila, iniwan mo sila. Sa pakiramdam mo, pinrotektahan mo ang sarili mo. Sa kanila, sinaktan mo sila. At kahit anong paliwanag ang ibigay mo, kahit anong mensahe ng pagsisisi o pag-unawa ang iparating mo, minsan, hindi na ito makakarating. O kung makarating man, hindi na nila maririnig kasi ang isip nila sarado na. Hindi mo hawak ang interpretasyon ng ibang tao. Hindi mo kontrolado kung paano kanila tatandaan, kung ano ang ikukwento nila kapag wala ka na sa paligid. At totoo, minsan ang tingin nila sa kabutihan mong may hangganan ay kalupitan. Ang pananahimik mo ay pagtataksil. Ang pagtatanggol mo sa sarili ay pagtalikod. Kaya huwag kang mabaliw kakapaliwanag. Huwag mong sayangin ang lakas mo sa paghabol sa mga hindi na handang makinig. Hindi mo tungkuling linisin ang pangalan mo sa bawat kwento ng bawat tao sa buhay mo. Hindi mo kailangang ipilit na makita nila ang totoo mong intensyon. Dahil minsan, ang pagiging masama sa kwento nila ay bahagi ng pagiging totoo sa sarili mo. Sa buhay, mapapagod kang maging bida sa lahat ng kwento. At balang araw, matutunan mong tanggapin na okay lang maging kontrabida basta sa sariling kwento mo, alam mong hindi mo niloko ang sarili mo. Number 10. Kailangan mong tiisin ang boring na parte ng buhay mo para umasenso. Masarap pakinggan ang mga kwento ng tagumpay. Yung dating mahirap, yumaman. Yung walang-wala, ngayon milyonaryo. Pero ang hindi kinukwento ng karamihan ay ang mga araw na walang nangyayari. Yung mga panahong tahimik, walang papuri, walang likes, walang pumapalakpak. Yung tipong gigising ka, paulit-ulit mong gagawin ang parehong bagay. Tapos matutulog ka ulit. At bukas, uulitin mo lang. Walang wow moment, walang fireworks. Parang napaka-boring. At doon nagsisimula ang problema. Kasi tayo, pinalaki sa ideyang ang tagumpay ay dapat mabilis, exciting, at palaging may progress na nararamdaman. Pero ang totoo, ang tunay na pag-angat ay mahaba, tahimik, at nakakapagod. Hindi ito parang pelikula na may montage scene habang tumutugtog ang inspiring na music. Sa totoong buhay, ang montage ay araw-araw na disiplina na walang nakakakita, walang pumapansin. Ang problema, maraming tao ang sumusuko, hindi dahil sa hirap, kundi dahil sa inip. Napapagod, hindi sa trabaho, kundi sa kawalan ng instant na resulta. Tinatamad dahil pakiramdam nila walang nangyayari, kahit meron naman. Hindi lang nila nakikita agad kasi ang totoong progreso hindi palaging visible. Minsan, dahan-dahan itong bumubuo ng momentum sa ilalim. Tahimik pero tiyak. Kaya kung gusto mong umasenso, kailangan mong yakapin ang routine. Yung paulit-ulit na gawain na tila walang saysay, pero yun pala ang bumubuo sa disiplina mo. Kailangan mong tiisin ang mga araw na parang walang silbi, pero bahagi pala ng mas malaking larawan. Dahil ang success, hindi nabubuo sa mga malalaking hakbang, kundi sa libu-libong maliliit, boring, paulit-ulit na hakbang na ginagawa mo kahit ayaw mo. At kapag natutunan mong panindigan yan, kapag natutunan mong magpakasipag kahit walang audience, kahit walang reward, kahit walang excitement, doon mo mararanasan ang tunay na pag-angat. Hindi dahil sinuwerte ka, kundi dahil tiniis mo ang mga bahagi ng prosesong ayaw harapin ng karamihan. Number 11. Hindi lahat ng kaibigan ay tunay. Isa ito sa pinakamahirap lunukin na katotohanan, lalo na kapag ang puso mo'y marunong magmahal at magtiwala. Akala mo, kapag masaya kayo, nagtatawanan, nagkakasundo sa lahat ng bagay, tunay na pagkakaibigan na yon. Akala mo, kapag lagi siyang nandyan kapag okay ka, kapag may handaan, kapag may lakad, ibig sabihin, karamay mo rin siya sa lungkot, sa hirap, sa panahong walang saya. Pero hindi. Dahil darating ang mga oras na gugustuhin mong humingi ng tulong, hindi lang sa pera, kundi sa damdamin. At doon mo mapapansin, wala pala sila. Bigla silang tahimik. Bigla silang busy. Bigla kang parang hindi kilala. Mas masakit pa, may mga kaibigan na hindi lang nawawala, kundi sila mismo ang magiging dahilan ng bigat ng dibdib mo.
Yung pinagkatiwalaan mo ng sekreto, sila pa ang unang nagkalat. Yung itinuring mong kapatid, sila pa ang unang tumalikod. Yung inangat mo, sila pa ang hihila pababa sa'yo kapag nakita nilang lumalayo ka na sa dating buhay nyo. Kasi hindi lahat ng ngiti ay totoo. Hindi lahat ng pakikisama ay galing sa puso. Minsan, may mga taong nakikiibigan lang dahil may napapala sila. At kapag wala na, aalis din sila na parang wala kayong pinagsamahan. Kaya hindi sapat na kasama mo sila sa tuwa. Hindi sapat na marami kayo sa litrato. Ang tunay na kaibigan, hindi mo lang makikita sa araw ng tagumpay, kundi sa mga gabi ng tahimik mong paghihirap. At kung hindi sila nariyan sa panahong pinakakailangan mo ng yakap, tanungin mo ang sarili mo, kaibigan ba talaga sila? O kasama lang sa ingay ng buhay? Masakit pero totoo. At hanggang hindi mo natutunang kilatisin ang mga taong tinatawag mong kaibigan, paulit-ulit kang masasaktan sa mga taong hindi mo akalaing kaya kang bitawan. Number 12. Walang tagapagligtas na darating. Walang darating para iligtas ka. Walang biglang susulpot na tao para ayusin ang gulo sa buhay mo. Walang mahiwagang kamay na aahon sa'yo mula sa pagkakalugmok. Sa totoong mundo, walang hero moment na parang pelikula. Ang paghihintay sa tagapagligtas ay isang mapanlinlang na panaginip. Isang dahilan para manatili ka kung nasaan ka. Umaasang may ibang gagawa ng dapat ay ikaw ang kumilos. Lahat tayo, sa iba't ibang punto ng buhay, umaasang may susulpot para iligtas tayo. Sa kahirapan, sa kalungkutan, sa kalituhan. Pero habang lumilipas ang panahon, unti-unting lumilinaw. Walang darating. At ang masakit, hindi ito dahil wala kang halaga. Hindi ito dahil pinabayaan ka. Kundi dahil talagang ang buhay ay dinisenyo para ikaw ang tumayo sa sarili mong paa. Walang ibang tunay na nakakaintindi ng lalim ng sakit mo, kundi ikaw. Walang ibang lubos na nakakaalam ng pinagdadaanan mo, kundi ang sarili mong kalooban. Kaya walang sino man ang makapagliligtas sa'yo ng buo, kahit gaano pa sila kabait, kahit gaano pa sila kalapit. Dahil kahit gusto ka nilang sagipin, may mga laban na ikaw lang ang pwedeng lumaban. Ito ang isang katotohanang masakit, pero nagpapalaya. Kapag na-realize mong walang darating, doon mo lang masisimulang itayo ang sarili mo. Doon mo lang makikitang ang lakas na hinahanap mo sa iba, nasa loob mo na pala. Ang tapang na inaasa mo, matagal nang nananahimik sa puso mo, naghihintay lang na ilabas mo. Ang buhay ay hindi tungkol sa paghihintay sa tagapagligtas. Ito ay tungkol sa paggising mo sa isang araw at pagsasabing, ako na ang bahala sa sarili ko. Dahil sa huli, ang tanging taong may kakayahang iligtas ka ay ikaw mismo. Number 13. Lahat tayo mamamatay, kaya sulitin mo habang buhay ka. Ito ang pinakamatapat, pinakatuwid at pinakamahirap tanggapin sa lahat ng katotohanan. Na kahit anong gawin mo, gaano ka man kaingat, kaabala o kadesididong mabuhay ng matagal, darating at darating ang wakas. Hindi natin alam kung kailan, hindi natin alam kung paano at saan. Pwedeng biglaan, pwedeng mabagal, pwedeng tahimik, pwedeng masakit. Pero sigurado ito, walang takas. At dahil iisa lang ang buhay mo at limitado ang oras mo, ang tanong ay hindi na paano ka mamamatay, kundi paano ka mabubuhay habang may panahon ka pa. Maraming taong nabubuhay na parang immortal, parang may unlimited chances, parang pwede nilang ipagpaliban ng lahat. Paulit-ulit na sinasabi sa sarili, mamaya na, bukas na lang, sa tamang panahon. Pero kailan ba talaga ang tamang panahon? Darating ba talaga yun? O gawa-gawa lang natin para pagtakpan ng takot, ang katamaran o ang kawalan ng lakas ng loob? Madalas nating inuuna ang ikinabubuhay, pero nakakalimutan nating mabuhay. Nagsusumikap tayo para sa kinabukasan, pero nakakalimutang yakapin ang kasalukuyan. Laging abala, laging nagmamadali, laging may gustong habulin, pero hindi natin naaalala, unti-unti nang nauubos ang oras natin. Kapag hindi mo sinadyang sulitin ang buhay mo, kusa itong lulusot sa pagitan ng mga daliri mo. Tahimik, mabilis, at tuluyan. At isang araw,
magigising ka na lang na wala ka ng lakas, wala ka ng panahon, at masakit mang aminin, wala ka ng magagawa kundi pagsisihan ang mga hindi mo ginawa, ang mga hindi mo sinabi, ang mga taong hindi mo piniling mahalin ng buo, ang sarili mong mga pangarap na tinanggihan mo mismo. Hindi mo kailangan gawin ang lahat, pero dapat mong gawin ang mahalaga. Dapat mong piliing mabuhay ng totoo, hindi ayon sa inaasahan ng iba, kundi ayon sa panawagan ng puso mo. Dapat mong piliing magmahal, magsimula, magbago, tumaya, tumindig, at kung minsan, masaktan. Dahil lahat yan ay bahagi ng pagiging buhay. Hindi mo hawak ang dami ng araw mo, pero hawak mo ang kalidad ng bawat araw na dumadaan. Kaya habang nandito ka pa, habang humihinga ka pa, habang kaya mo pang pumili, gawin mo. Sulitin mo, ibigay mo, ipamuhay mo, dahil darating din ang katapusan. Pero sana, sa dulo, hindi mo masabi na, sayang. Ang mas magandang ending ay, salamat, sinubukan ko. At, salamat, tunay akong nabuhay.